comeback. So I did expect him to get up and keep pressing forward and make. Tila hindi matatawarang karangalan ang nakakamit ngayon ng boxing superstar ng Japan na si Naoya the Monster Inoue nang magkasunod nitong makuha ang undisputed championship sa Bantamweight Division at ngayon naman sa Super Bantamweight Division. Sa ngayon ay tila walang katapat itong pambato ng Japan sa mababang dibisyon at nararapat na yatang umakyat sa mas mataas na dibisyon para makahanap ng kanyang katapat. Subalit sa lungat ng nakararami ay tila hindi pa niya nauubos sa mga boksingero sa mababang timbang dahil nandito pa ang ating pambatong si Jonriel Casimero. Ngunit tila yata walang balak ang kanyang promoter na si Babarum na ilaban ng kanyang bata sa ating pambatong si Jonriel Casimero. Dahil dyan ay masasabi nga natin na wala talagang katapat itong pambato ng Japan na si Naoya Inoue. Pero nito lamang mga nakalipas na taon ay meron tayong pambato dito sa Super Bantamweight Division na tila naging banta sa mga champion. Bago sumabog ang pandemya sa buong mundo, ay isang bagitong Filipino-Canadian ang tila naging banta sa timbang na 122 pounds Super Bantamweight Division sa katauhan ni Mark Pagkaliwangan. I was ready and prepared. This camp's been great. I've been working here in Mississauga actually with Coach Glenn. Dahil sa simula pa lamang ng karir nito, ay impresibo kaagad ang itinala nito sa kanyang kartada. Sa 5 laban nito ay lahat iyon ay hindi na umabot sa huling rounds. Kumbaga pinahalik nito sa lona ang lahat ng kanyang kinaharap. At nagpatuloy sa kanyang mga panalo hanggang 2015 nang pabagsakin nito ang pambato ng Hungary na si Robert Canales sa loob lamang ng 4 na rounds. Ngunit pagkatapos noon ay halos 2 taon itong hindi sumampa sa ibabaw ng lona sa di malamang dahilan. Kaya naman sa kanyang pagbabalik taong 2017 ay tila ramdam nito ang kanyang kalawang sa katawan. Kaya naman kinuha nito ang coach na legendary trainer ng ating pambansang kamao na si Coach Freddie Roach para tulungan muling manumbalik ang bagsik ng kanyang kamao. At hindi naman ito binigo ng batikang trainer dahil sa pagsampa nito sa ibabaw ng lona laban sa pambato ng Mexico na si Emmanuel Villamar ay tila hindi nito naramdamang natenga siya ng 2 taon. Narito at ating panoorin ang kanilang naging sagumpaan. Pagpasok pa lamang ng unang rounds ay litaw kaagad ng pagiging agresibo ng ating pambato, habang ang Meksikano ay tila nabigla sa ginawa ng ating kababayan. At tila hindi ito handa sa mga ginawang atake ng ating kababayan na siya namang nagresulta ng maagang kalamangan ng ating pambato. Kaya naman isang matinding kaliwa ang binitawan ng ating kababayan na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng Meksikano. Dahil sa score na knockdown ng Meksikano sa unang rounds ay tila dito sa pangalawang rounds ay hindi ito papayag na makalamang ang ating pambato
Dito ay nagpakita ng pagiging agresibo ang Mexicano at pressure ang ating kababayan na siya namang tila nagkaroon ng problema ang ating pambato. Bahagyang nakapagpatama ng mga ilan-ilang power punches itong Mexicano dahil na rin sa pag-a-adjust na kanyang ginawa. Subalit kahit pinipressure nito ang ating kababayan ay hindi natinag ang ating pambato. Nanatili pa rin ito sa kanyang game plan na kung saan humanap ng magandang anggulo para mapatamaan ng Mexicanong kalaban. Two. Check, check, check. I can't hear myself, but I don't know if I'm coming through. Over here. Dito sa sumunod na rounds ay nagpakita ng pag-iingat ng ating kababayan dahil sa ginagawang pag-atake ng Mexicano. Isang panibagong estratehiya ang ginawa ng ating kababayan dito dahil nag-aabang na lamang siya ng counter punches na siyang ipapatama para mapabagsak ang kalabang Mexicano. Gigil naman na makaganti itong pambato ng Mexico sa ating pambato. Kaya naman tila nawawala na sa tiyempo ang magalaw nito na siya namang delikado para sa kanya. By Emmanuel Villamar. Might have been a balance issue there, Eric, but definitely the best shot of the fight. Villamar was far on actually well he's giving himself opportunities to fight. Villamar's going to be tough. I think the first round is going to be tough here. Dahil sa pagiging agresibo ng Mexicano ay muli na naman itong tinamaan ng kaliwa ng ating kababayan na siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa ikalawang pagkakataon. Muli pa naman itong nakabangon ngunit bumagsak ulit ito sa ikatlong pagkakataon. We'll see how much that impact of another. Rocky Zolacek up to 5. Races across the ring. Dahil sa sunod-sunod na pagbagsak ng Mexicano ay dito ay napagpasyahan na lamang na itigil na ang bakbakan. Para na rin sa kaligtasan ng boksingero at maiwasan ang malalang injury na tatamuhin ito sa mga kamao ng ating pambato.
Which- that left hook lands. Which is ideal after a couple years of victory. Sa pagkapanalo ng ating kababayan ay napanatili nito ang kanyang pagiging undefeated at tinalo niya ang Meksikano sa pamamagitan ng knockouts. At dito ay tinuring ang ating pambato na isa sa mga banta sa mga champion sa Super Bantamweight Division. Referee Rocky Zolacek stops the contest. Villamar in no position to continue. Therefore, your winner and still undefeated from London, Ontario, Mark Papaléwanga. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.